magandang umaga sa lahat, tanghali, hapon o gabi man kung anong meron sa inyo. Dahil ayun nga, nasa iba't ibang panig tayo ng mundo. So ito ay panglimang Zoom meeting na ginagawa natin. Malaking bagay ito at ma-share natin ang mensahe ng Diyos. Tulad ako ang nakaka-receive ng mga mensahe na i-share ko sa Facebook o sa lahat ng social media. At kayo din na mga lumalapit na nakinabang sa mensahe ng Diyos, lalo na sa may mga karamdaman o may mga pangailangan sa bawat buhay. Yun nga, ang sakit ay kusa na lang itong dumating sa atin. Depende kung paano tayo mag-iingat sa sarili natin. At kayo naman, dahil nakinabang sa iba't ibang uri ng blessing na dumating sa inyo, ay may share din ninyo. Ipamahagi din ninyo sa mga taong nagsusubaybay o mga taong nandito sa Zoom na nag-join para din may pagtanggol natin na ang Diyos nga ay buhay. Hindi man ako Diyos, dahil tao lang ako tulad ninyo, na ordinaryong tao. Pero yun nga ang sabi nga ng Diyos na ginagamit akong kasangkapan at malinaw din na ginagamit ako ng kasangkapan ng Diyos. Hindi lang ninyo alam kung paano ako naging kasangkapan ng Diyos. So ipaliwanag ko sa inyo ng konti para maunawaan ninyo kung baka mali ang pagkaintindi ninyo dahil ako kasangkapan, baka nasa isip ninyo ako na ang Diyos. Hindi ako katulad ni Kibuloy na nagpakilalang siya ang Diyos o siya ang makapangyarihan. Ako ay ordinaryong tao tulad ninyo, pero ang espiritu ko ay napakalinis dahil sa sarili kong pagkatao at sarili kong paniniwala na yun nga ang sinabi nga ng Diyos na number 1 kita sa napili ko at ikaw ang tunay na niwala sa akin. Kabibigyan kita ng power mind. Ang power mind mo na ito is powerful dahil makakita ka ng kasalang tao, buhay man o patay, at higit sa lahat, malalong powerful yan pag naging espiritu ka. So ibig sabihin dito, pag naging espiritu na ako, yun na yung panahon na sumasapi na siya. So pagsapi, hindi katulad ng nakilala ninyong sinasapian na naglolopasay o nagsisigaw, dahil yan ay hindi yan sapi na galing sa espiritu na banal. So itong pag nandyan na ako na nag-espiritu na, yun na yung samot-saring mga senaryo na nagbago-bago na ang anyo. Doon na ako nakakabasa kung ano na ang mensahe ng Diyos, ano na ang pinapahiwatig ng Diyos o pinaparating ng Diyos sa akin para maiparating ko rin sa buong sangkatauhan. So ako at siya lang ang nakakaalam dahil ako lang ang nakakilala sa Kanya. Yun nga sinasabi ko sa mga video o sa mga post ko na ang Diyos ay nag-iba-iba ng anyo. Maaring mukha ko, maaring mukha ng babae, maaring mukha ng lalaki, maaring maging hayop, maaring maging puno, maaring maging bahay o anuman ang gusto niyang iparating. Bakit niya ito pinarating? Para mababasa ko ang buong senaryo, para mabasa ko ang mensahe niya, kaya binigay niya ang mga senaryo. So ganito yon. Kaya sinasabi niyang ginagamit kitang kasangkapan. Sa ganitong panahon na gising ako, normal na tao ako at ordinaryo tulad din ninyo. So ayun, siguro naman mas maliwanag sa inyo yon. So ipatuloy natin yung pamahagi sa mga biyaya, blessing na dumating sa buhay natin.
So, bago tayo pumasok sa umpisahan ang mga sharing ninyo, meron din akong sinabi sa posting noon na ang lahat ng mag-attend ay magmamas. Pero mayroon lang akong purpose doon para magamit natin sa kung ano man yung nangyari sa buhay natin ngayon. So isang grupo ang nakamas dito, ang dito sa Leo Christian Bada o Lalo. Grupo sila. So sila lang ang nakikinig sa sinabi ko. Karamihan sa inyo ay wala. So di bali, hindi naman yun ang mahalaga. Ang pinakita ko lang na ang mass ay hindi yan ay makaligtas sa buhay natin. Actually, nakalimutan ko na yung mass na sinasabi ko. Ngayon lang na bigla kong naisip yung mensahe ng Diyos kanina. Nung nabasa ninyo yon, mayroon akong ang mass ko nahulog. Tapos, dinampot ko at sinot ko ulit na yun nga, may nasalubong akong dalawang lalaki na ibang lahi na mga Indian at sinuot ko itong mask. So yun nga, may sinabi nga ang Diyos doon na kung ano yung mensahe na sinabi ng Diyos doon na yun nga, mga matigas ang ulo nila at ano pa. Marami yun, hindi ko ipaliwanag lahat. So yun pala, dahil pala nagsabi ako na ang lahat na mag-attend ay mag-mask. So yun pala yun, ang mensahe na yun. So yun nga, sabi ko na ano man ang suot nating mask, pag dapuan talaga tayo ng sakit na yan dahil pinabayaan tayo ng Diyos o depende sa pag-iingat natin, dahil kalat na yan, maraming paraan, maraming dahilan kung saan tayo pwedeng mapapahamak. Kaya ang mahalaga, kahit papaano, dagdag sa proteksyon sa sarili natin sa bawat isa. Kasi hindi nga natin nakikita yan. Itong kalaban natin na coronavirus. So, ang punot dulo, kailangan natin ng paniniwala talaga. Kasi nga, nasa paniniwala natin na ang Diyos ay tagapagligtas. Kaya, kasabay ng pag-iingat din natin para din kahit papaano maiwas tayo sa mga kumakalat na virus na yan dahil all over the world ang problema na ito. Kasama ito sa paalala ng Diyos sa buong sanlibutan. Kung pakinggan ninyo yung mensahe ng July 19 na post ko at ni-live ko kahapon, nandoon na lahat na nagsabay-sabay ang mga sinabi niya na mga trahedya at yun din yung mga post ko noong nakalipas ng mga taon mula 2013, lalo na yung sinabi niya ng 1 times 1 times 111 times 1111. Maraming times, kumbaga. Ibig sabihin, ang lahat ng mga pangyayari ngayon na mga kalamidad, trahedya o anuman na mga pangyayari sa buhay ng tao ay hindi na pangkaraniwan. At yung sinabi nga niya na mensahe na ang dating lugar na hindi binabaha ngayon babahain na at ang dating ilog na hindi umaapaw ngayon aapaw na at marami pa. So yung lahat na yan ay nangyayari na. Ngayon, balik tayo sa mensahe ng Diyos na bago. Kanina, dami kong, tatlo yata yung mensahe na yon. So, naisip ko bigla, pagkatapos ko mag-post, naisip ko bigla na may Zoom na gagawin ngayong araw na to. So, sabi ko, ano kaya ang pwede kong i-explain, na ipaliwanag sa inyo sa mensahe ng Diyos bilang sariwang mensahe. So,
nag-isip ako, sabi ko, bukas na lang mamili na lang ako doon sa na-post ko na may paliwanag ko sa inyo. So yun, dahil maaga pa, alas 4 pa yun, naantok ako. So humiga ako. Nakatulog ako at hindi ko akalain na may mensahe uli. So yun yung pinost ko nung kinamagahan na 7 o'clock nagising ako, na sabi ko nga sa inyo na kung sino yung gusto magpaliwanag kung ano ang ipinahiwatig ng Diyos doon sa mensahe, at maaari ako magtanong sa inyo. So bago ko paliwanag ang senaryo na binigay ng Diyos na mensahe. So tanong ako, sino sa inyo ang nagpaliwanag doon? Kasi hindi ko na nabasa yun eh. Kasi busy din ako, may ginagawa ako. So hindi na ako nakabasa sa FB. Sino sa inyo ang nakapagpaliwanag? Wala sa inyo? Kahit isa? Kuya Nars, hindi makaya. Salamat Camilo. Ang boses mo na rinig ko. Ako, meron sumang gustong sabihin, Kuya Nars. Sino to? Abi Nolim. Abe, tuloy. Yung post mo na tungkol sa CR kubeta na nasa likod ng sasakyan, sa aking pagkakaintindi, yun ay motorhome na tumatakbo sa kalsada na merong lalaki, babae na nakita mo. Yun yung mga taong gustong magkaroon ng panibagong klase ng pamumuhay dahil sa mga trahedyang dumarating katulad ng baha, lindol, pagputok ng bulkan, na ang kanilang mga bahay ay naapektuhan at wala na silang matigilan. Ngayon, yung parang sasakyan o bus na ang kubeta ay nasa likod, na napasok yung kubeta sa sasakyan, sa pagkakaintindi ko, ewan kung tama o mali, sinishare ko lang, na iyon ay isang motorhome na gusto ng tao na magkaroon ng panibagong klase ng kanilang pamumuhay para kung maapektuhan man yung lugar nila ng kalamidad na dumarating, pwede silang magpalipat-lipat. Ngayon, yung tao naman na gustong humabol, sorry. Sige na, okay. tama na para Okay. mapag time. Kasi gusto ko lang marinig sa side din ninyo. Maraming salamat para maikumpara natin ang pangunawa ninyo na walang power of mind at dito sa sinabi sa akin ng Diyos na may power of mind. So maraming salamat at meron kang komento. So sino pa bang iba sa inyo na pwedeng mag-share dito? Wala na? Brother Nurse, we only have 2 minutes left. Sige, okay lang. Mag-log in tayo uli pagka nag-off. Sa baguhan, mag-relogin kayo ha pag mawala. The same login, the same password. Salamat. 2 minutes. So, meron pa bang iba sa inyo? Wala na? Maraming salamat, Abe. At ako magpaliwanag pag login natin uli. I-open lang Miss Kia para panibago. Okay, I will turn off now. Everyone should log in. Maraming salamat. Salamat din. Naka-relog in na. Naka-relog in na ba lahat? Ito, ipatuloy natin yung paliwanag ko doon sa mensahe ng Diyos. Ang ibig sabihin doon sa na yon, yung i-jam ko kumbaga. Yung bus na ng bus na pumasok
doon sa CR. Na sabi ko na ano ba to? Parang langgam. Na hindi ko na malayang pumasok. Kasi ang langgam, di ba, pag lumalakad, hindi natin naririnig. So, kung sabi, anong Bisaya sa langgam? Sinong makasagot yan? Mga Bisaya. Amigas. Amigas. Kuya Nars, amigas. Amigas, ano pa? Yung itim. Hindi amigas. Hindi, yung itim na almigas, yung pula. Som, Ah. kuya, som. Som. Oh, som. Oh, yun. som. Sulom na kuya, sulom. Solom, som. Som. Yeah, som. Ito yung ginagawa natin. Kasi di ba, kung nakita ninyo sa una, ito yung ginagawa ng Power of Mind. Kung paano. Pero pasalamat pa tayo kay Abinulem na nagpaliwanag siya kahit pa paano, meron tayong comparison kung ano ang pagbasa sa mensahe ng Diyos. Kaya kung wala kayong Power of Mind, hindi talaga ninyo mababasa. So yun yung ibig sabihin ng Diyos. Kasi kung napansin ninyo yon na nag-isip ako kung anong paliwanag ko sa bilang introduction na sariwang mensahe ng Diyos, yun yung nagbigay siya ng mensahe. Yun yung para sa to. Yun yung una nun. Ano ba kung ng CR? Na ibig sabihin, ano ba ang CR? Ang CR ay yun ang dumi, marumi. Marumi na lugar, mapanghi, mabaho, o marumi. So, ibig sabihin ng Diyos dito, yung sarili natin, pagkatao natin, marumi na tayo, mabaho na tayo, o ano man yung meron sa loob ng CR. So, kailangan natin na maglinis sa pamagitan ng pakikinig o pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Yung nasa harap ko, yung pinto na bukas, ibig sabihin ng Diyos doon, na bukas sa lahat na makinig. Bukas sa lahat na mag-join. Bukas sa lahat na magbasa kung ano man ang makikita ninyo dito sa Zoom o sa mabasa ninyo sa posting ko. Yung bus na yon, yun yung kaligtasan kumbaga ng tao. Kasi kung babiyahe kayo ng malayo, saan kayo pupunta, in literal na aspeto, yun ang makatulong sa inyo o makaligtas sa inyo para kayo makaabot sa saan man ang gusto ninyo. So ito yung kaligtasan kumbaga, o ano yung gusto ninyong mangyari. So yung sumigaw si Jesus Christ na habol, ibig sabihin doon, dahil nakita ko nga siya sa kanan, na sumigaw siya na habol kasi may lalaking tumakbo, ibig sabihin, mayroong mga tao na nakabasa, nakarinig, o anuman, nakakaalam. So may panahon pa na magbasa, manood, o mag-join dito sa Zoom, o ano pa man ang gusto nila, o nasa YouTube. Yung damit na pula, yung lalaking naghubad, na hindi ko alam na lalaki o babae ba, kasi hindi ko nga nakita ang buong mukha. So ibig sabihin ng Diyos dito, in general, sa bawat isa, lalaki man o maging babae, na gustong makinig o mag-join dito sa Zoom, o sila ay tunay na niwala. Pero dahil nga marami din sa atin nagsasabi na naniwala,
yun yung damit na may pula o may puti. Ibig sabihin doon, hindi rin lahat naniwala, hindi lahat na maligtas. Depende rin sa gawian ng isang tao. At ng iba naman na nakakarinig o nakakaalam, may halong galit din sa puso. Yun yung ibig sabihin din dito. Kasi nga, ang buhay ng tao ay nababalutan ng misteryo. Yun yung nakapalibot na ang guhit ay nakapalibot sa katawan. Yung punong-puno ng misteryo sa buhay ng tao. So ito yung mensahe na sariwa na lakbit. Sa Bisaya pa na lakbit doon sa nating sa araw na ito. So, maraming salamat sa pakinig ninyo at dito tayo ngayon sa sharing. Sino ang lalo na sa mga pinamot ko, Diyos na siya ang nagpapagaling kasi ako ay nanggagamot. I think someone has microphone. Turn, please. I will mute all, and Brother Nurse, make sure to turn on your microphone. Okay, I muted everyone. Okay, maraming salamat, Brother Nurse. Ngayon, mag-share tayo sa testimony kung sino ang gustong mag-start. Ella, would you like to start? Are you there? Ella? Nandyan ka ba? I hope you're... Okay, dun ako sa medyo kalagitnaan, sabi ni Kuya. Oh, okay. All right. Anyone who would like to share? Kasi wala akong nakitang lista doon eh. Miss Kay? Yes, Brother Nurse. Pwede na si Ila, kaya lang kumakain pa siya. Sige, pupunta ka muna sa iba. Okay. Anyone else? Kasi walang lista doon. Maaari kayong mag-type sa chat box or sa messenger ko para i-highlight ko kayo while nag-testimony kayo. Anyone? Sino yung hindi pa nakapag-share noon? Marami. Bakit? Marami. Alam ko, marami sa inyo na nakikinabang. Huwag kayong mahiya. Pagdating ng panahon na nagka-problema kayo, nagpakaawa kayo, na ibigay ng Diyos sa inyo. Tapos ngayon sa pag-share lang, nahihiya kayo. Ano ang hinihintay ninyo? Baka hindi wala ang hiya ninyo. Hello, Miss Kay. Okay. Hello, Yes. Miss Kay. Yeah. Ikaw na. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Josefina Bartolata from Taguluan. Pero nandito na kami sa Bugo ngayon. Nakilala ko si Sir Nars doon sa Taguluan pa ako nagkatira. Pinakilala po ako ni Sir John Fernandez. Kasi yung bahay namin nandun sa taas kami, siya doon sa baba. Mayroon siyang gym. Noon yun nung yung mayroon siyang kuwan sa Bugo. Ano ba yun? Krusada. Krusada sa Bugo.
Tapos sabi ni Sir John na punta ka muna doon sa ano sa Calle Apique kasi merong Macy's doon si Narciso Olalo. So punta ako doon. So nakilala ko yung si Sir Narciso, yung asawa niya at sa kanyang anak. Doon nakita ko yung mga message niya. Kaya simula noon nagbasa na ako sa kanyang wall, nag-share. Sabi ni Sir John, mag-chat ka lang sa kanya. So, ganyan ang ginawa ko. Mayroon man sakit ako doon sa kanan at balikat ng aking left and shoulder hands ko. Kaya, nag-chat ako kay Sir Nars na magpagamot ako. So, sabi niya, maghintay ka lang kasi marami ang nag-chat na magpagamot. So, hintay ka lang. Katawag ako sa iyo. So, middle of the night man siguro yon or mga 11. So, tumawag si Sir na sa akin. Saka sinabi niya, anong paggamot mo? Kasi masakit ang balikat left and right shoulder ko. Kaya pagtawag niya, hindi ko malaman kung anong nangyari. Bilang akong gininaw. So, sabi niya, mag-inom ka lang ng 3 lemon. Hindi ko kumain. Tapos, hanggang 13 days. So, yun. So, sabi ko sa kanya, mayroon din akong mayoma, Sir Nurse. Ang mayoma ko is 10 cm na. So yun, sawa ng Diyos, hindi ako, nagamot ako. Maraming salamat sa paggamot mo sa akin. Pag hindi mo ako kinulungan, hanggang ngayon, dala ko pa ang aking karamdaman. So blessed ako na nakilala kita. Kasi noon man, marami na akong katanungan sa buhay. Kaya unti-unti kong nalalaman, natuklasan ng nakilala kita. Sa lubos na paniniwala. Ko sa iyo at kay Jesus Christ. Maraming salamat. At ngayon lang nakalimutan ko na 5 taong lumipas na. Nakalimutan ko mag-share. So, nung wala na dito yung apo ko, yung June lang. So, nag-scroll ako sa message mo. So, nagulat ako bakit hindi ko sinishare. So, hinanap ko yung share ko. So, mayroon pa pala. Hindi ko maramdaman. Kasi 5 years ago na. So, laking pasalamat ko at hindi ko pinabayaan ng Diyos na pinaalala niya sa akin na kailangan kong kanyang tulong mo. Nagaling sa iyo na ikaw ang pinagkatiwalaan. Maraming salamat. Yun lang po. Maraming salamat, Bartolata ba yun? Sir Nurse. Sa iyo at purihin ang Diyos na siya ang nagpapagaling. So mabuti at mamahagi mo dito sa loob ng 5 taon na nakalimutan mo o ano man ang dahilan. Mahalaga, hindi pa huli ang lahat at paano na iparating mo dito sa mga tao kasi ito
ni-record natin ito para may pamahagi rin sa atin sa buong sanlibutan na tunay na may Diyos na nagbigay ng himala. Marami sa inyo na mga ginamot ko mula noon pa nag-umpisa ako, na lalo na nung hindi pa ako nag Facebook, tawag-tawag pa lang sa telepono. Marami na hindi nakashare dito dahil itong karamihan dito sa Facebook na ito. So, maraming salamat sa iyo, Bartolata, at God bless sa iyo and more power. Maraming salamat po, Sir Nars, at saka Miss Kay. Jesus Christ. Okay. Maraming salamat. Marami tayong nakapila sa ngayon. So, I will call first Camelo. Camelo, are you ready? Please turn on your cam. Yes, I'm ready, Sis Kay. Okay. All right. Okay. It's good to see you in person. Okay. Good. Salamat. Good morning to all of you. Also this Kuya Nars, and also all the followers and sharer. Keep and going lang palagi tayo. Kasi I make it short lang. Yung sasabihin ko, yung mga sorry. Yung mga himala na ginawa sa akin ng Jesus Christ, yung nandun ako, COVID positive po kasi ako doon sa China. Kasi dyan na kayo, hindi ko matang yung pat ko eh. Kaya nga, Sige lang, ilabas mo lang para lalong hindi pupot yung damdamin mo at maayos ang pagsalita mo. Sige lang, keep going. Okay, thank you. Thank you, Kuya Nars. Nandun po ako na positive sa China, kaya wala talaga akong makuha doon, malapitan. Pero tagal na talaga ako nagbabasa sa lahat ng mga share ni Kuya Nars, sa lahat ng mga kanya, sa lahat ng mga sinusulat niya sa Facebook. Pero hindi lang talaga sabi na tinatsa ko ni Jesus Christ na magpan talaga sa kanya. So, umpisa doon na nagpositive ako sa yung June 20 sa China, Xiamen. So, wala na talaga akong ibang pag-asa pa. Kaya yung pumunta na ako ng ospital, galing ako ng barko, pupunta ng hospital, wala na talaga akong kwan kasi nga hindi na natin nalamang kwan eh, kasi ibang kwan na yun eh, ibang tawag ito. Ibang bansa na yun, hindi natin alam yung kwan nila. Kaya nga nagtiwala talaga ako na mayroong Diyos through Brother Narciso lalo. Kaya taga-test sa akin doon, daming test na ginawa sa akin doon sa hospital. 15 days ako doon, mga brother, sister. Kaya sa himala ni Jesus Christ, through Brother Narciso lalo, lahat ng test ko naging negative. Hanggang pupunta na po ako sa hotel quarantine. Taga-test sa akin, sinasabi ko lang, Jesus Christ, gabayan mo po ako. Kuya Nars, sabi ko. So, pagkagabi noon, paglabas ng mga result ko, naging negative lahat hanggang nakapunta na ako ng hotel. Sa hotel, ganun din, dami din test. Ganun din. Tuloy-tuloy yun hanggang nakapunta. Ngayon, nandito na po ako sa Kwan, nandito na po ako sa Manila, praise God. Kasi nga, nakarating din ako sa Kwan natin dito, sa bansa natin. Kaya nagpapasalamat po ako. At saka yung kay Miss Sis Kay, kasi nga yung sa kuan ako na sa hotel na ako, nakakuan ako ng VPN. Nagkuan talaga ako, nagsikap talaga ako na makausap si Sis Kay, na kausapin si Kuya Nars kasi nga siyempre nag-iisip ka, stress ka, yung lumalabas yung mga kuan ko sa kuan, sa tawag nito, sa mata ko, sa katawan ko yung init. Yon ang misis niya si Kuya Nars na gano'n, nagaling ako hospital, tapos nagtawag si Kuya Nars sa akin, in-accept niya ako. Pero tagal na talaga ako nag-message kay Kuya Nars, pero hindi yan nabasa kasi nga hindi kami friends sa Facebook. Tapos noon, nakausap ko si Kuya Nars, habang kinakausap niya ako, sa hotel na ako noon, sa China, Xiamen.
yung kamay ko na hindi dati to nakuan, hindi na, dati na to na pawisan. Daming makapawis ito. Tapos yung after mga 2 seconds o 2 minutes yata, yung init sa mata ko wala na. Lumabas na. Parang talagang sabi ko, parang totoo talaga na ako patutuo na buhay talaga na talagang walang imposible pag ang power ng Diyos ang magpan sa ating katawan. Kaya talagang keep on going na tayo palagi ang mag-share. Hanggang sa pag-uwi ko dito, hanggang sa airport ko, dami din kasi nga positive ako dati dun eh. Pero negative na po ako. Clear na po ako lahat sa dugo, sa CT scan, sa swab, daming swab na nangyari sa buhay ko. Kaya pagdating ko dito, sinabi ko kay nurse mga ganon, na pasalamat talaga ako. Palagi kami nagtatawagan ni Kuya Nars, palagi ko sa tinatawagan. Kaya pasalamat talaga ako sa himala ni Jesus Christ through Narciso Olalo. Kay Kuya Nars, talaga ako buhay nagpapatutuo na grabing himala ng Diyos sa akin. At saka kay Miss Sis K, salamat din sa iyo sa lahat ng mga akpan mo sa akin. At dito lang po, salamat at God bless us all. Ako po si Camilo na taga Coronadal, Mindanao po. Salamat. Kuya Nars, salamat. Jesus Christ, salamat po. Salamat, Okay. pero hindi pa nagtapos doon. Meron pa akong ipapagawa sa iyo. Pasukan natin ng pangaral yun eh. Kasi ito si Camilo, hindi ko to siya friends. Pero yun nga, nagme-message nga daw siya sa akin na noon niya sa Brisbane, nag-message siya hanggang pumunta siya ng China, na positive siya. Hindi ko raw nabasa ang mga message niya. Ngayon, dahil hindi ko siya friends, hindi ko talaga mabasa, kaya nag-ano siya kay message siya kay Miss Keye, na gusto niya akong makausap. Kaya yung time na yun na yung na-accept ko na siya, at doon na kami doon ko siya natawagan. Kasi tiningnan ko yung wall niya, meron namang sandali lang. Bartolata, paki-off nga ng microphone, kasi narinig ko yung yung tunog ng sasakyan sa labas. Please lang. Ngayon, nung nakausap ko na si Camilo, stress na stress siya, depressed siya, dahil yun nga, wala siyang kakampi. Alam niyo naman na ang sakit na yan, ang sarili natin ang makagaling. Panglaban yan, palakasin natin ang immune system natin para malabanan natin ang virus na kumakalat sa katawan natin. So, ayun, sinabi ko kay Camilo na matagal ka na nag-share, 2017 pa daw, bakit natatakot ka? Bakit na-stress ka o bakit na-depress ka? Pagkasama natin ang Diyos, wala tayong dapat katakutan. So nangaral ako sa kanya noon. Kaya noon nang nangaral ako, alam ko na ang Diyos ay nagparamdam na sa kanya. The way na meron akong ma-sign na nagparamdam ang Diyos. Yung nag-umpisa na yon, yung pinapawisan na siya, tapos yung init sa mata niya na lumalabas, nawawala na. Kaya nung habang nag-uusap kami noon, sabi ko sa kanya, ano na ngayon ang naramdaman mo sa katawan mo? Kasi alam ko na ginamot na siya ng Diyos. Ang panggamot ng Diyos talagang sabay pagaling na. Ito yung sinasabi ko sa inyo palagi, na kung kayo ay noon pa nag-share, nabasa ninyo, at nag-share lang kayo kasi iyon nga ang batayan natin sa paniniwala. Nabasa ninyo, naniwala kayo, i-share ninyo. Katulad ng ginawa ko, meron akong mga nakitang mga magandang bagay na dumadaan sa page ko na makinabangan ng bawat isa, isinishare ko yan.
hindi ako naghintay, hindi ako nagpa-accept doon sa nag-post para lang i-share ko. I-share ko kasi alam ko na may makikinabang nito. Kaya yun yung way ng paniniwala. Ngayon, ito si Camilo, matagal na siyang panahon, 2070 pa nag-share. So ngayon, nagkataon na nagkaroon siya ng problema sa COVID nga, nag-positive siya. So kahit hindi ko siya natawagan, binanggit lang niya ang pangalan ko at pangalan ng Diyos kasi sabi nga ng Diyos na banggitin lang niya ang pangalan mo, gagaling pa rin sila ayon sa paniniwala nila. Kaya si Camilo, nasa hospital, alam niyo naman ang COVID, wala talagang gamot yan. Palakasin lang immune system mo. Yun, gumaling, di pa siya totally gumaling noon kasi meron pang lumalabas na init sa mata niya. Yun yung sign pa rin ng COVID yun. Kaya napunta sa hotel at stress pa rin ang ano niya kasi marami pang test. Maraming test pa yon mula nung nag-uusap kami. Lagi ako nangaral sa kanya na yun ang panlaban mo dyan, palakasin. Kaya tinawagan ko siya palagi para mawala yung depression niya, mawala yung stress na maging sanhi na mapapahamak siya. Kaya ginugood time ko siya palagi para maiwasan yung depression. So hanggang sa natapos niya lahat ang quarantine period, nag-negative na siya. So ngayon, dahil ganun nga ako pag nanggamot, meron akong mga nakikita. Ito yun siya yun si Camilo na nakitaan ko, hindi yung sabi ko sa inyo. Masaya ako pag nanggamot na makakita sa isang ginamot ko, mabuti man o masama. Ngayon, yung mensahe na yon, yung ni-live ko, yung Camilo, siya yon na Camilo. So ngayon, kung narinig niyo yon, yung nakita ko sa bahay nila, ilan ang anak niya, yung gap ng anak niya, at yung may balo sa kapitbahay. Ngayon, galing kay Camilo ninyo marinig kung totoo ba yung mga nakita ko o hindi. So, Camilo, paki-explain mo nga kung paano nangyari yon. Yung Kuya Nas, yung bahay ko na hindi second floor, bungalow lang, tama yon. At saka yung may katabi ko na kubo sa bahay namin, tama din yon, lahat tama. At saka yung makalimutin ako. At saka yung tawag nito, yung anak ko na yung anak ko na bunso, ang nanay palagi ang nanay ni Mrs. palagi ang nag-aalaga sa kanya. At saka yung tawag nito, yung si Mrs. kasi may kunti kaming yung ukay-ukay at saka RTW, kaya hindi nakita ni Kuya Nars. At saka yung namin, yung tawag nito, yung agwat ng ng anak ko, yung malayo ang ng tawag nito, yung edad nila. Kaya sinabi din ni Kuya Nars, kaya na-shock talaga ako na sinabi niya. At saka yung ko, yung bahay namin hindi magkatabi yung kwarto magkatapat. Bakit alam niya yun? Hindi naman sa pumunta doon sa amin, hindi naman kami kakilala. Kaya talaga sabi ko, parang na-shock na talaga ako. Sabi ko, bakit na alam to ni Kuya Nars? Anong ginawa niya? Siguro naglakbay yung niya, yung tawag nito, yung espiritu niya. Nakakapagtataka eh. So, yun yung nasa mensahe ng Diyos, Camilo, na ang sabi niya na ang power of mind mo na yan is powerful yan, lalo't naging espiritu ka. So yun yung panahon na yun na nandoon ako sa lugar ninyo para ipakita ng Diyos kung anong meron ka at mabuo lalo ang paniniwala mo. Kasi nga, kayo nga lang nakakaalam sa buhay ninyo at bakit nalalaman ko. So nasa turo yan ng simbahan na walang ibang makakaalam, walang ibang makakita kung hindi Diyos lamang. So ngayon, alam ng Diyos lahat ito. Kaya ginamit na yung espiritu ko. Ang sabi niya, sige ka, puntahan mo yung bahay ni Camilo para marami kang makita at masabi mo kay Camilo para mabuo ang paniniwala niya. Oo, buhay Kasi talaga. Grabe. yun ang kaligtasan at yun ang magpagaling. Kaya lagi ko sinasabi
na mas masaya ako pag may makita akong sa isang ginamot ko mabuti man o masama. Ngayon, yung paano ko nabasa yon, binigay ko na sa inyo ang senaryo noon na ang kubo nga nandoon sa loob ng bahay. Tapos may dalang kwartong kabilaan. So kung isipin natin, walang bahay na may kubo sa loob. So ibig sabihin, malaki ang sala nila kasi ang kubo na sa loob. Ngayon, nakita ko yung bata sa kabilang kwarto na may lamok na walang nag-alaga. Ibig sabihin, sa labas ng bahay nila may kubo. Kasi may lamok. So ibig sabihin, hindi naman pwede matulog ang bata sa kubo. So dahil may lamok, ibig sabihin sa labas ng bahay may kubo. Ngayon, nakita ko yung dalawang bata. So ibig sabihin, dalawa ang anak niya. Ngayon, yung lumabas ako, may nakita akong batang babae na malaki na nag-isa. Tinawag ko kasi gusto kong kausapin. Ang sabi ng bata, hindi po kasi madali ako kasi naghihintay si Lola. Kaya sabi ko kay Camilo, na ang anak mo na ito, yung mga anak mo, ang nag-alaga nito yung lola mo. Lola ng mga bata. Kasi hindi ko nakita yung asawa mo. Tapos yung balon, bakit ko nalaman yun at saka yung makalimutin sa Camilo, kasi yung Talaga niya yung sunglasses niya, inilapag niya doon sa takip ng, ang alam ko sa ilalim noon, balon. Kaya nilapag niya tapos umalis siya. Kaya yung unang tanong ko sa iyo noon, may naalala ka bang na walang sunglasses nung nakalimutan mo noon? Ang sagot mo, wala pa. So doon ako nag-umpisa magbasa na makalimutin ka. So yun, nung umalis ka, sandali lang, sinundan kita ng tingin, bahay na ninyo. Kaya ang balon nasa kapitbahay ninyo. So, ganun ako magbasa. Ito lahat, binigay ko ang senaryo para maunawaan ninyo kung paano talaga magamit o ginagamit ang power of mind na ipinagkaloob ng Diyos. O sige, maraming salamat, Camilo. God bless sa iyo at purihin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Salamat din sa iyo, Kuya Nars. Walang anuman. Kiye. Salamat. Thank you, Camilo. We only have 4 and 53 seconds left. So siguro tatawag ako ng isa na mag-testimony. How about Mark? Kasi sabi mo, maikli lang sa'yo. Mark, how about you? And then I will re-log in after. Mark Okay. Mirasol, please. Okay. Salamat. Nadinig niyo po ako? Yes. Ma'am. Okay. Kapasalamat lang po ako kay Tatay Narciso at sa iyo, Miss Ganda. Sa umpisa sang COVID dito sa amin sa dormitory sa Singapore, ginamot ako ni Tatay Narciso na naging 38.9 ako. So, wala akong ininom na gamot kundi yung sinasabi niya sa akin yung orange man. Naging okay yung kiramdam ko nung time na yun. At buod at paniwala ko nga pinagaling ako ni Jesus Christ at si Tatay Narciso nagpagamot sa akin. Salamat po Tatay Narciso at kay Jesus Christ sa tanan-tanan sa lahat na binigay niyo sa akin kay Jesus Christ. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat, Camilo. Camilo, sorry. Tatay Narciso. Salamat. Siya yan, nakumpin yan siya, nasa barko yan siya. So, stress and depressed din yan na meron sa kanya. Kasi nasa barko sila. So, yun, ang ginagawa ko talaga, pinapalakas ko yung immune system ng isang tao para hindi ma-depress at matuluyang maminsala ang virus sa katawan. Kaya yun, tinatawagan ko rin yan. At kinabukasan yata yun. 3 days na butad. Pero minomonitor ko talaga yon dahil alam ko talaga na delikado. Kaya pasalamat ako sa Diyos na pag humiling ako, talagang ipagkaloob niya. Kasi ito siya, matagal na itong naging follower ko. Ilang taong ka naging follower, nag-share? Siguro mga 5 years na siguro tayo. Mga 4 years siguro, hindi siguro tayo. So, ganun ako. Pag tunay na naging bahagi, talagang nagsumikap din ako na makatulong o kahit paano. Isang tawag mo lang yata, bumaba na yung lagnat ko noon.
Naging Oo. 38.9, naging 35. Dandaan na siya. Dandaan. Oo. Straight away yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo na basta tunay ang paniwala ninyo, isang tawag ko lang na malinaw sinabi ng Diyos na boses mo pa lang ang marinig ng isang tao, gagaling pa rin sila. So yun. Kaya lang may ginagamit akong kasangkapan tulad nung painom ng lemon. Wala kang lemon noong time na yon. Ulang may Kaya- orange. Sabi ko, anong meron sa inyo dyan? Sabi niya, orange, kuya. O, tay. O, so sabi ko, sige, orange. Pag sinabi kong orange, yun ang sinabi ng Diyos. Anong malabas sa bibig mo, yun ang masusunod. Kaya depende, marami akong ginamot na iba't iba. Hindi yung kalamansi lang. Kasi depende kung anong meron sa paligid ng isang ginagamot ko. So maraming salamat at God bless sa iyo and purihin ang Diyos. Sige, Salamat po. walang anuman. Okay. Thank you. Thank you so much. Brother Nars, I will turn off so that we can start another 40 minutes. Okay. Okay. Everyone should re-log in. Thank you.